Siya na yata yan. Saan yung truck ko? Hindi siya yan. Siya ba yun? Siya ba yun? Naminto? Mukha bang siya? Mali, iba yata yung truck na iniisip kong kabuntot ko. O siya nga yan. Balikan natin. Pati siya sumunod. Siya ba to? O siya nga. Bumili lang. Yun na Yossi. Liko na tayo dito. Kakanan na tayo Kakanan na tayo dito. Pagkanan, sa dulo kanan uli. Okay. Bumili lang ng Yossi. Malayo-layo pa. Wala lang akong panukat talaga ng kilometro ngayon. Ay! Inan-install ko ba yun? Inan-install ko ba? Mga dilat na dilat ang mata. Kayo Kayo Dami dyan. Sa lugar nila. Daming mapagkukunan dyan. Paluarte ng mga driver. Saan na siya? 83 volts. Pahabain natin yung 83 volts. Kasi malayo pa. Napakalayo pa. Kung naka 83, naka 3 volts ako. Yung biniyahe ko pababa dito. Sabihin na natin nasa kalahati pa lang ako. Yun. Sa kalahati pa lang ako. Tapos yung mga ahon-ahon pala rito. Katakot. Importante yung fog lamp Nung mga previous deliveries ko dito, nakabike lang ako. Paano ko ba na-discard yan? Inunahan ko yung truck. Binigyan ko na lang ng direction yung truck paano papunta. Tapos yung ilaw ko, nalobat ba ako nun? Hindi naman. Dalawa kasi ilaw ko nun sa bike. Ngayon yung isa kong spare na ilaw nagloko na. So na lang ilaw ko pang bike. Dala-dala ko pa lang ngayon yung ilaw na yun. Pero matatag yun, ilaw na yun. Sana huwag mo na masira. Uy, 82 na. 83. 82 voltage drop lang. Walang poste. Yan, walang ilaw sa poste. Walang kabahayan. Paggabi dito talaga yan. So nung nakabike ako, nag-iba ako ng rota kasi inaalok ako ng truck Sabi nga nun, sabay ka na, sampa mo kasi nasisira yung bike ko pag sinasampa ko sa truck. Kahit ewan ko ba, kahit ano gawin ko, kahit tali pa namin. For some reason may nasisira sa kanya. Siyempre matagtag, wala ng laman. Kaya simula hindi na ako nagsasakay ng bike. Second day, hindi naman mamadali, babike lang pa uwi. Yung bilis na dito ako dumaan pa uwi kasi meron ako nakitang rota na dun sa kabila, pa Antipolo.
pasumulong. Nagawa ko naman, pero parang nag-explore lang ba ako, pero layo. Tsaka ano, ganito, mas mahaba yung ganito niya, yung walang kabihasnan, walang bahay kabahayan. Kung meron man, meron nga ba, sa malayo, mas malayo siya pag doon ako dumaan. Kaya ngayon pa uwi, dito ako dadaan ulit. Siyempre, conserve tayo ng battery. Yan, yung gagawin ko, sundot-sundot lang. Maka-end ba kasi ano, si Kambal. Kilala yon si Kambal doon sa ano. Sa lang masasabi ko sa kanya, among doon sa mga supplier ko, sa mga ano ko, may-ari ng truck, siya yung consistent na magalang siya. Well, nakakatakot siyang ganun taong magalang. Kasi hindi mo alam kung galit na o hindi. One time nga, kwento ko lang sa inyo, total mahaba pa naman biyahe natin. Na-delay ako ng payment. Ano nga ba ako na-delay? Kasi parang pinakibiyahe niya sa kumpare niya. Wala pa siyang truck noon. So biyahe lang niya sa kumpare niya, ganyan. Na-delay ako. Ba't nga ba ako na-delay? Malala, for some reason nga na-delay ako. So sabi ko, masisingil ko naman. Kung ano man ang reason ko, parang inano niya na, pag mo sa akin sabihin, dito mo kay boss sabihin, ganun. So inimbita ako dun sa lugar nila dun sa quarry. Sa lugar nila, sa loob-looban pa yon, sa malapit na sa dulo, palagitnaan. Napasok ko sa bahay niya, sa kwarto niya, dun sa ano, kwarto niya talaga. Tapos dun sa kwarto niya, ando dun yung boss, yung tawag niyang bossing. Tapos pagpasok ko doon, sinara niya yung pinto. Ano yung magse-sex? Tapos nung nasa loob na kami, may ilang mesa doon, may ubos na ilang bote ng gin, tumba na, ilang bote man, 2, 3, ganyan, meron sa mga gilid. Tapos walang pulutan, may kutsilyo lang doon sa gitna ng lamesa. Sabi ko, tangina, para yata kami pagtutuusin nito Tapos seryoso yung boss niya. Yun nga, pag-uusapan nga namin kung paano ko mababayaran yung utang. Nadali lang naman ng isang araw. Problema noon, Friday noon. Tapos Monday na masisingil. Parang lumipas ng ng weekend, hindi ko na single yung singiling ko. Pinaliwanagan ko naman, tapos sabi ko, may pera ako na konti rito. So isi-send ko na lang sa'yo. Tapos yung kabuuan pa na kulang, yun talaga Monday na. Doon kami nagsettle. Hindi naman kami nagsaksakan. Pero yung tawag nito, yung mood ng boss niya parang pigil na galit, alam yun. Galit pero pigil yung pagsasalita niya. Kasi yung panga niya nanggagaliite. Although magalang pa, pa rin. Kalmado pa rin. Ganun. Parang Robin Padilla nga magsalita. Yung pa si Robin Padilla nasa pelikula palagi. Nakwento ko kay teacher yon. Ang takot ni teacher, sabi niya, huwag nang ulitin yun. Anong gagawin ko? Tatakbuhan ko. Hindi naman ako scammer na mananakbo ng Tsaka isa pa, may ibabayad naman na delay lang yung bayad sa akin. Kasi yung pambayad ko sa kanya, bayad lang din sa akin. Uy, kabayo. Takot siya, baka masipa tayo niyan.
Paunahin natin tong truck. Sino man tong truck na to? Hindi na makita yung truck ko. Yan. Hindi ko truck yan, manok yan eh. Ito truck ko. Lah. May muta na yung mata ko. Kailangan ko magkuskus ah. Yan, legit na 82. So ilan ako? 4 volts na. So sa kwenta ko ano ito, 20 volts sa kwenta ko ang makukonsumo. Yan. So kung 4 volts na, mga nasa 60% na tayo. Talagang budget na budget ah. Noon. Kasi yung pauwi lalo na yung final na pauwi diyan sa ano, Blue Mountain, aahunin ko 'yon. Kukonsumo ng battery yan. Tulad nito, medyo diretso lang. So, sundot-sundot lang. Yun nga ay nakalimutan kong ipa-adjust kay Paul kasi si Paul naayos niya yung ano, yung tawag nito, parang bastos ko yata. Hindi ako naglo-lobby yung ano ko kasi, yung tawag nito, yung ilaw ko doon na pala yung truck ko. Yung ilaw ko tumatama sa ano, sa body ng ano, sa body ng front ano ko, kaya pumipihit ng bahagya sa kaliwa. Alanganin kasi yung ano nito, yung default kasama na ano, na clip na ano, na angle bar. Alanganin eh. So legit na 82 volts na lang. Yung sabi ko 80. Ayan. Layo-layo pa mula rito. Layo, di ba? Pagkakaiba lang, una lang ako ngayon at walang angkas. Kasi hindi ako nagwawalwal. 82 volts na lang. Ay, ang pagkakaiba pala ngayon nakaano ako. Nakailaw pala ako. Yung time na yun, wala akong ilaw. Baka mamaya yung nakatumbas nun ah. Like ko nga wag mag-ilaw. Wala, hirap oh. Pero high beam ko. Yan. Kaya naman niya umahon no? Kahit uno lang. Never pa ako nagdodos. Yung ano kasi, yung itong fog lamp ko, ano, umiinit. Kaya kung umiinit siya ng ganun, ibig sabihin malakas siya sa battery, di ba? 82 yung ano niya. Itong ahon na to, mahaba-haba to eh. Yung truck ko ng ano, ng hollow blocks, ano yan, ang tawag sa ganung flatbed. Kinapos dito, angkas ba ako nun? Oo, angkas ako nun. Alam ko angkas ako nun eh, kasi daman-daman ko yung kaba nung namatayan kami.
Parang sinampa ko yata yung bike ko sa ano, sa likod, bisikleta. Dito sa parte dito. Ayan. Ahon kasi ito mahaba eh. Hindi kinayanan. Nabahan ako na. Kaya tayo ng konti. Para ano, kukuskus ako ng mata. Ito, yung pakanan na to, yan. Ito sa gawing kanan na yan. Yan yung isa naming dinadalhan. Pero kami ngayon, dito pa, diretso pa. Pero hindi nakalayuan. Nasa mga 70% na tayo. At 4 volts. So, tansya ko mga 80. 80 nandoon na tayo. 80 volts. Cool. Lumala ang pagkuskus ko ah. Bakit ba? Hindi nakapaghilamos ba yan? Yan, going back doon kay Paul, nung inayos ni Paul yung setting ng ano nito, program ng computer box. Sabi niyan, ay ano kayo, nasa 0% ka ganyan. Ginawa ko 60 ganyan. Kaya bumilis to. Tapos sabi ko, ano yun mo, lagyan mo ng dulo kasi wala ang dulo. Nalagyan niya ng dulo. So mula noon, nagkaroon ng glitch yung tres ko. Pero pag kumapit siya nang umaandar ka ano, parang lubid na bigla kang hinihila. Tulin, takot. Anyways, hindi ko tuloy nabanggit sa kanya yung regen kasi may regen to eh. Pwede sa setting meron siyang regen, hindi nilagyan ng regen ni JP. Si Paul ewan ko kung nilagyan niya o hindi. O iniwan niya lang walang kasi wala naman siyang binanggit eh. Yun. Ngayon, pagdating doon, kung ano man ang volts ko, makikisaksak ako para sigurado doon sa tatanggap. Lah, napindot ko pala yung fan. Kasi maganda sana kung may regen, no? May sinabi si JP kung bakit hindi niya ako nilagyan ng regen eh. Parang nakakabagal something. Well, sa ganitong sitwasyon, kailang importante yung regen. Regen means, pag ganyan mga pababa, sana yung truck ko? Hindi ko na siya naririnig. Sobrang lusong kasi ito eh. Kailangan mabagal ka. Kinukwento ko nga kay teacher na kagaya kahapon.
Ano ba ngayon, Monday? Tuesday na pala, ng isang araw. Dumaan kami rito nung nag-ano kami. Nung ano kami, Marilake. Naririnig ko na ba siya? Siya ba yan? Hindi, kotse yan eh. Minor lang kasi ang truck kapag palusong. Tabi tayo rito. Sana walang aso. Oo, speaking of. Dito tayo. Hirap dito kasi ano eh. Palusong. Dito, tingnan natin kung walang aso rito. Oh, meron mga ganyan, no? Wala kang makikita. Kasi walang ilaw yung poste. Tapos, unlike na nakaganito ka, nakamotor ka, mabilis ka, di ba? Pag nakabike ka, lalo na pag pauwi, paahon. Pag nakabike ka, kung ano lang yung pedal mo, yun ang andar mo. Kaya, aasa ka talaga sa tatag ng ilaw mo. Kumabagal-bagal, syempre paahon ka nga kasi. Kumabagal-bagal lang ano mo, ang pagpedal mo. Shit. Kumabagal-bagal ang pagpedal mo, matagal ka makakaahon. Ganito kadilim. Dilim mo. To taxi? Kalain mo yun, may taxi? Pakalayo na nito sa kabihas nun. So, nakaka 4 volts na. Ewan ko lang yung kilometro. Hindi ko pa siya, wala pang sign. Ang hirap kapain ng ano nito, yan, kita ko na. Hirap kapain ng switch ng ano nito ng fog lamp. Napakadali lang naman matandaan itong biyahe na to. So, pagka nandoon sa tulay, tumbok, kanan, ulit. Pagka nandoon, dire-diretso. Tapos, meron dito ang palatandaan dito na kakaliwaan. Yan, dire-diretso lang din yun. Tapos, may palatandaan akong lilikuan sa kanan. Yan, madadaanan na yung side doon. Yun na. Kaya nga mga nasa 65% distance. Ilang percent ng battery ko? 83? Okay, 83.
Tagal niya. Hindi ko siya puwedeng balikan kasi konsumo yun sa battery. Tagal niya. Hindi ko pala na-loadan yung cellphone ko. So, may dadaanan pa tayong tulay bago kakaliwa. Saan na siya? Tagal, Saan ako maghihintay? Hindi ako puwedeng maghintay dun sa tulay kasi ano yun, maraming aso. Iingay dun. Wow, where are they? Tagal. Hindi ko siya babalikan. Konsumo ng battery yun, Pababa ay paahon yan,